Another happy and healthy Saturday morning na naman ang ating pagsasaluhan sa loob ng isang oras dito po sa Pinoy MD. At dahil napakainit na po ng ating panahon, mga healthy halo-halo recipes ang amin pong isi-share sa inyo maya-maya lamang. And speaking of init, sa mga panahon pong mainit, bakit nga ba mas marami po tayong nakikita mga taong nagdurugo ang ilong o yung tinatawag na nosebleed? At alamin ang kondisyon naman ng baby sa Davao del Sur na nakalunok ng hikaw. At alamin din po natin ano nga ba ang first aid sa mga taong nabilaukan o nabulunan. Tama bang painumin nga ba sila ng tubig o mas masama ito? Tutukan ang lahat ng yan sa aming pagbabalik dito sa Pinoy MD at tuloy-tuloy po ang ating kwentuhang pangkalusugan. Simulan na natin yan sa mga tanong na inyo pong pinadala. At narito syempre sa ating tabi si Doc Oy Balburias. Doc, eto na mula kay Rico Barbosa. Ang tanong, totoo ba na mas kinakagat ng lamok ang mga may diabetes? Rico, siguro iniisip natin pag diabetic, matamis ang dugo, no? So, actually, meron talagang mga tao na predisposed na mas kagatin ng lamok, no? Pero ang potential na dahilan niyan, sabi sa blood type, no? At saka meron ding mga genetic component kung bakit ang ibang tao ay mas predisposed na kagatin ng lamok, no? So, sa mga pag-aaral, nakita nila na yung blood type O daw ay twice na mas malaki ang tsansa na kagatin ng lamok kaysa sa blood type A na pasyente. Kung ano yung exact na component na nandun sa ating balat na protina or what, hindi pa natin ma-establish yan. But tama yan, may mga tao talaga na predisposed na kagatin, but not because they are diabetic, no? So, nothing to do with the blood sugar. So, medyo hindi accurate yon na porque diabetic ay matamis ang kanilang dugo. For our second question, mula naman kay Alma Pines, ano ang dahilan ng pagkakaroon ng vertigo at panghabang buhay na nga ba ito? Well, Alma, ang vertigo, dalawang klase yan. Meron tinatawag tayong peripheral at saka central vertigo, no? So, importante yung vertigo na central, ma-evaluate ka agad kasi may mga dahilan yan na ibig sabihin nito sa utak nagmumula ang dahilan kung bakit ka nagkakaroon ng vertigo, no? So, pagka ganyan, lalo na kung ito ay dahil sa tinatawag naming cerebellar infarct o yung bahagi ng ating utak, yung cerebellum na responsible sa ating balanse ay nagkakaroon ng problema, magdudulot yan ng sintomas ng vertigo. Pero pag peripheral vertigo naman, ito yung ordinaryo na talagang lalo na naaapektuhan ng paggalaw ng iyong ulo o parang umiikot ang iyong paligid. Pagka ganyan, dahil yan doon sa ating inner ear na bahagi ng ating tenga, no? Na kung saan yung fluid na nandoon ay naapektuhan ng dami ng alat ng ating kinakain o minsan merong isang bagay doon na naiipit kasi, yung tatawag naming otolith, no? Na kailangan matanggal mo yon o ma-dislodge para ito ay mawala ang hilo mo ng vertigo. Kasi ang ating inner ear, Alma, ito rin ang isang paraan para ma-maintain ang ating katawan, ang ating balanse, no? Pwede itong ma-resolve, hindi naman habang buhay yan talaga, no? Kaya lang may mga factors na pwedeng makapagpalala kung bakit mas madalas ka magkakaroon ng vertigo. Totoo ba na ang pagpapamasahe ay maganda para sa may mga uric acid? Mula po yan kay Ayla Mayo. Alam mo, Connie, yung pagmamasahe na dadamay natin o nagkakaroon tayo ng epekto doon, Ayla, sa ating lymphatics or sa lymph nodes, no? Yung lymph nodes, isa ito sa paraan kung paano natin natatanggal ang mga basura sa ating katawan. Yung uric acid naman, ito ay nafo-form sa ating katawan dahil ito ay isang klase ng tinatawag nating endogenous antioxidant, no? Yung antioxidants kasi kailangan ng katawan natin yan para proteksyonan ang ating mga cells para hindi ito madaling mamatay o hindi ito madaling masira, no? So minsan tumataas yan because sa dami ng nag-accumulate na basura sa ating katawan. Kaya sa pamamagitan ng pagmasahe, no, lalo na depende sa tindi or bigat ng masahe, naapektuhan natin at natutulungan natin yung lymph nodes natin para tanggalin ang mga basura sa ating katawan. Kaya in a way, makakatulong nga din ito para mapababa yung antas ng ating uric acid. Although not so much, no, at of course, may contribution din naman kung bakit nagfo-form ang ating katawan ng maraming uric acid. Isa na nga dyan sa ating pagkain. And last but not the least, mula naman po kay Maura Del Rosario, ang tanong, kailangan ba talagang operahan ang gallbladder stone o meron bang ibang paraan para maalis ito? Well, yung
indikasyon para tanggalin ang gallbladder, okay, isa itong mabisa at ligtas na paraan para maiwasan yung komplikasyon kung sakaling yung bato mo sa abdo ay magdulot ng mga komplikasyon tulad ng tinatawag naming emergency na kung saan magbabara yung bato mo doon sa makipot na daanan ng iyong abdo, no? Na kung saan pwede kang manilaw at pwede kang magkaroon ng infection, no, doon sa iyong gallbladder. So talagang pagkaganon, talagang siguro surgery is a indication for that, no. But intindihin natin kung bakit tayo nagkakaroon ng bato sa bato. Marami kasing factor sa ating katawan na magdudulot bakit magpe-predispose tayo magbuo ng bato. Isa na dyan ang balanse ng ating hormones, kasama na rin dyan ang sobrang pagpasok ng mga basura or toxin sa ating katawan. Kasi ang ating gallbladder, para kasing ano yan parang radiator yan na kung saan ang ating atay, kung ito ay napupuno ng mga basura masyado, tataas ang temperatura ng ating atay at ang gallbladder ay magko-compensate na para pababain itong temperatura na to para hindi masira ang ating atay. At dahil dyan, yung nilalaman na abdo ng ating gallbladder ay mamumuo at pwede tayong mag-form ng tinatawag nating pigment stone, no? But of course, isa pang klase ng bato sa ating abdo ay ang cholesterol stone. Ito naman maaring maapektuhan ng balanse ng ating hormones. So, ayusin natin yung balanse ng hormones, ayusin natin yung bawasan natin yung pagpasok ng mga basura sa ating katawan, lalo na yung mga chemical na galing sa ating mga pagkain. Para makaiwas ka sa surgery, iwasan mo na mas lalong lumaki at dumami yung mga bato sa loob ng iyong abdo sa pamamagitan ng pag-address ng mga root causes. Bakit nga ba tayo nagkakaroon ng bato sa abdo in the first place? Yung binanggit ko nga, balanse ng iyong hormones. Pangalawa, yung pagpasok ng maraming basura tulad ng mga chemical or toxins na kailangang i-handle ng ating atay. Pag nabawasan yan, then maaaring maliit lang yung bato at wala tayong dapat na requirement para sa surgery. Thank you so very much, Doc Oyi. At syempre sa lahat po ng mga nagpadala ng kanilang katanungan para tuloy-tuloy tayong maliwanagan sa mga usaping pangkalusugan. Magbabalik pa rin po ang Pinoy M. Hot na naman ang panahon ngayon. At kapag ganitong ramdam na natin ng tag-init, ano nga ba ang masarap na pampalamig? Ang tumutok sa electric fan? Ang pagtampisaw sa swimming pool? O kumain ng paborito nating halo-halo? Sandamakmak na ricado na nilagyan ng asukal, dinurog na yelo at gatas. Kapag hinalo-halo, siguradong tanggal ang init ng katawan mo. Yun nga lang ang problema, masyadong mataas ang sugar content nito. Ayon po sa mga eksperto, ang isang serving ng halo-halo ay may katumbas na 20 grams o katumbas po yan ng 5 kutsaritang asukal. Nako, ang ating po namang recommended daily intake o RDI sa isang araw ay 24 grams lamang. Ibig sabihin yan, halos ubos na yung ating pong RDI sa isang baso pa lamang ng halo-halo. Kaya naman kahit all-time favorite dessert natin ang halo-halo, nako, hinay-hinay pa rin po sa pagkain ito. Pero not to worry, dahil kung gusto ninyong ma-refresh sa pagkain ng halo-halo minus the guilt, heto ang pupwede ninyong subukan. 2 halo-halo recipes na pina-healthy. Ang mga rekado kasi na gagamitin natin, fresh fruits and vegetables. At imbis na asukal, gagamit tayo ng ibang pampatamis. Ito nyo naman, summer na, napakainit na. Pinalitan ko na yung aking chef's jacket ng aking summer outfit. Today, gagawa tayo ng pinaka-paborito natin panghimagas, lalo na pag summer ang halo-halo. Pero syempre, gusto natin medyo gawing healthy to kasi syempre less guilt, diba? Kasi syempre napaparami tayo minsan ng kain. Kaya gagawa tayo ng healthy version ng halo-halo. Ang unang gagawin ng ating celebrity chef na si Chef Anton, veggie halo-halo. Ang ingredients, ube halaya, white beans, corn kernels, patatas na pinakuluan at hiniwa into cubes, carrots na hiniwa naman into strips, canned mushrooms, non-fat milk, honey bilang alternatibo sa asukal, at greaseless peanuts.
Assemble lang natin. Napakabilis lang nito, mga kapuso. Kuha tayong ube. Lalayin lang natin yung ilalim ng ating halo-halo. Kunin natin yung ating beans, mais. Maganda dito, versatile. Pwede tayong gumamit ng iba't ibang klaseng gulay. Pwede tayong gumamit ng sayote. Kung anong klaseng gulay na gusto nyo ilagay, pwede. Wag lang siguro ang palaya. Ating patatas na kinube ko. Ating mushrooms. Lagyan na natin yung ating ice or yung yelo. Lagyan natin yung ating non-fat milk. Yung ating carrots. Honey, ito yung pampatamis natin. Top na lang natin siya ng peanuts. So ito na mga kapuso, yung ating healthier version ng ating halo-halo. Ang susunod namang ibibida ni Chef Anton, ang Mango Graham Halo-Halo. Ang mga sangkap na gagamitin, crushed graham, ripe mangoes, non-fat milk, and honey. That's it! So meron akong crushed graham. So buhos lang natin siya dito. Mangga. Parang layers lang mga kapuso. So nilagyan natin ng ice. Finishing touches. Ating milk, honey, and top natin ng mango. Ito yung ating layered mango and graham na halo-halo. Para alamin kung alin sa dalawang healthy halo-halo recipe ang mas mabenta, isang halo-halo stall ang aming ipunesto sa tabing kalsada. Veggie halo-halo at Mango Graham halo-halo. Alin kaya sa dalawa ang mas approve sa panlasa ng mga bibili? Enjoy! Kasi hindi siya matamis. Sakto lang. Veggie halo-halo po. Ayun ko lang nakita na meron palang ganitong klase. Veggie halo-halo. I like it. Masarap. Oo, sana ko gagawin ko ito. Pwede. Kasi hindi ka matamis. Ang resulta, makalipas ang 1 oras, 5 ang pumili sa Veggie halo-halo at 3 naman sa Mango Graham halo-halo. Pero sa totoo lang, pareho namang winner ang dalawang halo-halo recipes na ito. Natiyak na maghahalo-halo rin ang emosyon ninyo sa sustansya at sa sarap. Hindi naman daw napapalaban sa Inglisan si Nathan pero madalas daw siyang nagno-nosebleed. Na kung minsan inaabot pa nga raw ng 3 beses kada araw. Nagsimula po ito nung mga nakaraang taon pa. Inakala ko na normal lang ito dahil po sa init ng panahon, sa pabago-bago pong klima natin. Minsan po inisip ko na dahil lang po siguro ito sa aking pagod or stress minsan sa iba pang gawain. May mga pagkakataong bigla-bigla na rin lang daw siyang binabalingoy-ngoy. Sa opisina po namin, bigla na lang pong natakot yung aking mga kasamahan sa trabaho dahil nakita po nila dumudugo na ang aking ilong na hindi ko rin po namamalayan. Minsan naman po sa isang pagpupulong kung saan ako po ang presider, nagulat na lang po ako na biglang may pumatak na dugo. At ang pinaka-worst po talaga sa akin pong pagtulog, nagigising na lang po ako na sobra pong may malagkit sa aking pisngi. At pagtingin ko nga po sa salamin, yun nga po ay dugo na. Ang sabi ng iba, posible raw na mangyari ito tuwing mainit ang panahon, kagaya ngayon. Pero may kinalaman ba talaga ang hot weather sa pagdurugo ng ilong? Nako, don't English me so that I will not nosebleed, di ba? Yan ho ang kadalasan natin na biru-biruan pagdating sa pagdurugo ng ilong natin. Pero ang tanong, ano nga ba ang nagiging dahilan ng pagdurugo ng ating ilong o pagno-nosebleed, lalo na kapag mainit ang panahon? Ang sagot po dyan ng mga eksperto, kadalasan daw kasi na nagra-rupture ang ating mga vessel sa ilong kapag mainit ang panahon. Imagine niyo na lang ang rubber hose na kapag nainitan, hindi ba mas rumuro po? Kung kaya mas mabilis po itong napuputol at yan po ang explanation kung bakit tulad po ng ating ilong, yung ating mga blood vessels ay mabilis ding mag-rupture. Pero not to worry dahil kadalasan naman hindi naman ito serious. Pero ito, papaano naman kaya yung kaso ni Nathan na kahit daw hindi naman mainit ang panahon ay madalas pa ring nagno-nosebleed? Alamin po natin ang kanyang kwento.
Dahil nababahala na, lumapit na si Nathan sa espesyalista. At ayon sa doktor, ang madalas niyang pagno-nosebleed posibleng may kinalaman sa pagkakaroon niya ng allergic rhinitis. Napansin ko na parang dry yung loob ng ilong niya at may nakikita akong indication ng pagkakaroon ng allergic rhinitis. Dahil napapadalas din yung sipon niya, no? So yung mga symptoms ng allergic rhinitis is pagbabahing, or sneezing, rhinorrhea, or yung sisipon. So, nakaka-aggravate yon ng pagdudugo ng ilong. And at the same time, kasi nailisip ko rin sa kanya na meron siyang habit na malakas na pagsinga at minsan nakakalikot niya yung ilong niya. Pero sa check-up ni Nathan, lumabas na may butas din pala ang kanyang kaliwang eardrum. Kaya napaisip si Nathan, hindi kaya konektado ito sa madalas na pagdurugo ng kanyang ilong? Ang sagot ng ating EENT specialist. Wala akong nakikitang direct cause ng pagdudugo ng ilong niya nang dahil sa tenga. Incidental finding lang din kasi po yung tenga niya na kasi syempre because of check-up, kailangan mabusisi mo lahat ng eksaminasyon. So nakita ko nga na may butas yung eardrum niya. Kadalasan, hindi naman delikado ang pagdurugo ng ilong, lalo't kung maagapan agad ng pangunang lunas. Ito ang mga dapat tandaan kapag nag-nosebleed, pisilin ang ilong. Pwede ring maglagay ng cold compress sa ating nose bridge. Huwag tumingala gaya ng nakasanayan ng marami sa atin. Huwag ding suminga dahil mapapalakas pa nito ang pagdurugo. Big no-no rin na pasaka ng bulak o tissue ang butas ng ilong. Ang mga ito, ayon sa eksperto, wala raw maitutulong. Hindi rin dapat gawing habit ang magkalikot ng ilong. Kung nakararanas ng runny nose, gumamit ng nasal spray. Masasabi mo nating hindi normal yung pagdudugo ng ilong kapag ito ay malakas. Kumbaga, hindi siya yung tumutulo lang. Kumbaga, may bugso ng pagdaloy ng dugo and at the same time, hindi ito humihinto ng at least 15 minutes or 15 minuto. Kahit pisilin mo yung ilong mo, kahit maglagay ka ng yelo na malapit dun sa ilong at hindi pa rin tumitigil ang pagdudugo. So, better na dalhin na sa emergency room yung pasyente for further assessment. At syempre, i-dispose ng maayos ang mga tissue na may bahid ng dugo para sakaling may sakit ang isang tao, hindi siya makapanghahawa. Kaya sa susunod na magdugo ang inyong mga ilong na wala namang kaakibat na ibang sintomas, huwag magpanik. Sa mga binigay naming tips na mga tamang gagawin, dapat nose nyo na! Sanggol pa lang, nakagawian ng pabutasan ng tenga ng mga bata para kabitan ng hikaw. Ganito ang ginawa ni Josie sa kanyang baby Axel. 9 months old pa lang yung baby ko nung napagdesisyonan kong lagyan siya ng hikaw kasi napagkakamalang lalaki dahil maliit lang yung buhok niya. Pero ang simpleng palamuti sa tenga ng anak, hindi niya akalaing magdadala sa kanila ng bangungot. Ang 1 taong gulang na si Baby Axel, aksidenteng nalunok ang kanyang hikaw. Makakaligtas pa kaya ang sanggol sa kapahamakan? Mga bandang hapon noon, nasa loob kami ng kwarto ng baby ko. Nakahiga kami kasi patutulugin ko na sana siya. Tapos maya-maya, bigla na lang umiyak yung baby ko na parang may dinudukot siya sa kanyang bibig. Dito na nakita ni Josie ang 1 taong gulang niyang anak na si Baby Axel na parang naduduwal at tila may dinudukot sa bibig. Naging aware ako sa mga bagay na maaring malunok ni baby ko kasi marami din akong nalaman o napakinggan ng mga story tungkol sa mga batang nakakalunok ng mga piso. Karamihan sa kanila na nakalunok ay namatay. Pero malaking palaisipan kay Josie kung ano kaya ang posibleng nalunok ng anak. Gayong wala namang bagay sa paligid nito na basta-basta na lamang maisusubo ng bata. Hanggang napansin ni Josie ang nakakabit na hikaw sa bata, isa na lang. Nawawala na ang kaparehas nitong hikaw. Dito na siya nataranta. Sa mga
mga oras na yon, inisip ko talaga na baka nakasabit pa yung hikaw sa lalamunan niya, nakasabit sa bituka niya, maging sanhi rin po ng impeksyon sa katawan niya po na maaring ikamatay niya po. Ayon kay Dr. Janina Escalderon, isang ears, nose and throat doctor, para matukoy kung may nalunok na anumang bagay ang isang tao, unang suriin ang boses nito. Kapag wala siyang boses, tapos merong parang choking sensation, tapos parang gumaganon siya, so more likely it's in the airways. Dapat yan, ma-attentionan natin yan. Kung paos o walang boses ang bata, senyales umano ito ng problema sa paghinga o sa daanan ng hangin. The fact na umiyak siya and may boses, yung iyak niya, it means that it is not in the trachea or it is not in the airway. Sa taranta ni Josie, agad-agad siyang kumuha ng tubig sabay pinainom sa anak. Pero ayon kay doktora, hindi dapat pinapainom ng tubig ang sinumang nakalunok ng anumang bagay. Huwag pong pakainin or painumin yung bata. Pinainom ko agad si baby ng tubig kasi wala talaga akong idea kung ano yung nalunok niya. Hindi ko rin kasi alam na bawal palang painumin or pakainin ang baby kapag may nalunok. Ang gawin po is obserbahan, check nyo po if there's any sign of respiratory distress, hirap po siyang huminga. Kamusta po yung lips, yung daliri, nagbo-blue po ba? Pagkalipas ng ilang oras, after ko siyang pinainom ng tubig, wala naman siyang ibang nararamdaman kahit na pagsakit ng kanyang tiyan or pagsusuka, naglalaro pa rin siya at normal po siya at wala pong nagbago sa kanya. Pero ang hindi alam ni Josie, hindi raw porket kumalma, ligtas na ang bata. That's very dangerous. It can dislodge in a certain number of ways inside your esophagus or your trachea. So pwede siyang magkaroon ng perforation. So mabubutas po yung esophagus. Dahil magdamag na hindi mapakali si Josie, dito na siya nagdesisyong dalhin sa ospital ang anak. Bilang isang ina, pinangangambahan ko talagang mangyari sa anak ko. Maaari niya itong kamatay or maaaring kawalan niya ng buhay po. At paglabas ng resulta ng x-ray, dito na kumpirma ang kanyang kinatatakutan. Ang hikaw na ikinabit niya sa tainga ni Baby Axel, nasa loob na nga mismo ng tiyan ng bata. Yung nalunok po ni baby is nalagpasan yung sa sinasabi kong cricopharyngeus. So nandun na siya sa stomach. Ngunit ang payo ng doktor, obserbahan muna kung mailalabas ni Baby Axel ang hikaw sa loob ng 24 to 48 hours. Hikaw siya, so hindi siya toxic. So hindi siya okay lang, we can wait for it kasi hindi naman siya mag-erode. Mailalabas nga kaya ni Baby Axel ang nalunok niyang hikaw? At kung hindi, ano ang posibleng panganib na dulot nito? Aalamin natin yan mamaya. Samantala, caught on camera naman sa videong ito, ang 9 na taong gulang na bata na hindi mapakali at balisang-balisa. Yun pala, nabulunan na ito at hirap nang makahinga. Ayon po sa kagawaran ng kalusugan ng estado ng New York, ang choking ang pang-apat na pinaka hindi ho sinasadyang dahilan ng pagkamatay ng mga batang edad 5 pababa. Maaari pong laruan, bagay sa bahay o pagkain ang karaniwang nagiging dahilan ng choking. Dahil ang trachea o ang windpipe po ng isang bata ay singlawak lamang ng isang drinking straw. Imagine kung mabarahan pa ito, ano na ang pupwedeng mangyari? Mahirap lunukin ang nangyari kamakailan sa pamilya Lazaro na na-caught on cam. Sa video, makikita ang isang batang babae na kumakain ng bigla siyang naubo sabay takip sa kanyang dibdib. Dito na nagsimulang sumenyas ang bata sa kanyang mga kasama na hindi siya makahinga. Tumalikod siya. Akala ko yung the usual nga na nasa mid lang. Tapos, papunta niya dun sa may... Kumukuha siya ng baso. So, nabasa ko yun na yun yung universal sign for choking. It started making me not really making me breathe. Uncomfortable at the neck. It made me have a very hard time breathing.
So I quickly ran and tried getting a cup. Well, that's what I usually do whenever I normally just choke a little. Dahil inakalang nabubulunan lang, ikinuha pa siya ng kanyang kuya ng tubig. Actually, wala kang madidinig kasi hindi siya, hindi siya makahinga, hindi siya makapagsalita. So, nakita ko na nagagaganon siya. So, tumakbo na ako nun. Pero nang hindi pa rin makahinga ng maayos si Junia, dito na naalarma ang kanyang pamilya. First time yun nangyari na nabilaukan ng ganun or na-choke ng ganun. Tsaka parang nag-iba na yung kulay niya, nahihirapan na siyang huminga. Ang biskwit palang kinain, bumara sa daluyan ng hangin ni Junia. Karaniwan, sa esophagus dumidiretso ang ating mga kinakain. Pero ang nangyari sa bata, dumiretso ang pagkain sa kanyang trachea o daanan ng hangin. Wala siyang boses, tapos merong parang choking sensation, tapos parang gumaganon siya. So, more likely it's in the airway. So, dapat yan, ma-attentionan natin yan. Umabot daw sa halos 30 segundo na nawala ng hangin ang bata. Airway yan, ibig sabihin yung hingahan po talaga niya, mababarahan po. And it can be a matter of minutes or hours. Magkaroon tayo ng problem, magkaroon ng loss of consciousness because of wala ngang air yung patient. Mabuti na lang at to the rescue ang tiyo niyang si Ayan. Pagpunta ko sa kanya doon, so nag-tap muna ako sa back niya, nag-blow ako sa back niya. Sabi ko, pambata to. So, yung Heimlich maneuver nga na para sa edad niya. Siguro mga apat yata kami gano'n. Tapos yun, sabi ko, okay ka na. Ang laki nung ginhawa. Lumabas talaga siya. Alam niyo ba na merong tinatawag na universal sign of choking? Ang kailangan lang pong gawin, kailangan lang nating ilagay ang ating mga kamay sa ating liig at lalamunan. Mga kapuso, seryosohin po natin yan pag nakita natin na may nabibilaukan o nabubulunan dahil maaari po itong ikamatay ng isang tao dahil na rin nahihirapan ang pagdaloy ng hangin sa ating po namang lalamunan. Kaya naman tandaan, kapag tayo ho ay nabilaukan o nabulunan, gawin lamang ang universal sign na ito ng choking. Mabuti yan kasi kaya niyang sabihin kung anong nangyari, natuturo niya. So ang ginawa niya is parang naglagay siya ng dalawang arms niya doon sa harap ng dibdib ng patient and then tried to do a Heimlich maneuver. Si Junia nakaligtas at hindi lang pala basta-basta sumisenyas noon si Junia. Prepare nga ako kasi yung fear ko sa baby ko na yung choking nababasa ko yan. Ganun pala kapag meron kang mga binabasa. Tapos pag nangyari sa'yo, ayun. Ang Heimlich maneuver ay binubuo ng serye ng tinatawag na under the diaphragm abdominal thrusts at back slaps. So for example, you have a pediatric patient na nacho-choke. Ang gagawin nyo lang po is you wrap around your two arms dito below sa sternum, so below dito, and then you parang do a pressure pataas. Kailangan daw nakayuko ang pasyente. 4 na beses itong gagawin hanggang sa lumabas ang anumang nalunok nito o hanggang sa guminhawa ang pakiramdam ng pasyente. Kung 1 taong gulang pababa naman ang nabulunan, ang kailangan tapping maneuver. So ang first na gagawin mo is kunin mo si baby and then ipadapa mo siya. So padapa, tapos make sure nandito siya sa lap mo. Tapos dapat yung head niya mas mababa po doon sa katawan. So you just simply back slap. Isa-slap mo lang talaga yung sa likod niya, between yung dalawang parang buto doon sa likod. Tapos ipupush mo siyang pag ganun. So 5, 1, 2, 3, 4, 5. And then check mo, kamusta si baby. Pero ang ilan nating nakasanayang pamamaraan kapag nabulunan, epektibo ba? Gaya na lamang ng pagkain ng saging. Marami akong patient na ganyan, no? Pag natinik, yung nakain na ng saging, and sabi nila, mahuhulog daw. It can help because when you swallow something that is parang medyo mushy or medyo thick substance, it can push down. Kung matinik naman, dapat bang dukutin ang bumara sa lalamunan? If you think it's in the oral cavity, you can place a finger inside the mouth and then try to palpate if the fish bone is there. You can try to remove it, but better refer them to a doctor para you will not push down further the fish bone. Makatutulong din ba ang pag-inom ng maraming tubig?
pwede naman yun, but the thing is, since hindi siya thick substance, it's just water, very light, no? It cannot pull down or it cannot remove. Paalala ng mga eksperto, ingat-ingat tayo. Dahil anumang bagay na babara ay maaaring makagasgas sa ating lalamunan. There is a risk na magasgas, pero less likely in comparison to your non-organic substances such as your mga safety pins, batteries, yan. So, kung kunyari organic, ibig sabihin yung pwede siyang matunaw. So, like yung fish bone, eventually kasi yan, pwede naman yun mag-pass through in time. Nagsilbing aral ang aksidente sa buong pamilya. Make sure to chew your food very good and check if there's any big pieces, or else you'll choke. And luckily, my tito was there. Ang pinaka naging lesson sa family namin is talagang kailangan may alam kami, bawat isa sa amin. Akala ng iba, funny. So may mga nag-comment na nung high school, na-choke sila, very traumatic yung experience. Pero tumatawa lang daw yung mga kasama nila. Akala nila mamamatay na sila, hirap na hirap sila huminga. Ayun, tapos hindi alam ng mga tao kung paano magre-react. So it's good talaga na ngayon, aware ang mga tao. Pwede tayo magbigay ng first aid. Samantala, balik tayo sa kaso ni Baby Axel na nakalunok ng hikaw. Ang bata, kinailangang obserbahan ng 24 to 48 hours kung mailalabas niya ang hikaw sa pagdumi. Hikaw siya, so hindi siya toxic. So hindi siya okay lang, we can wait for it kasi hindi naman siya mag-erode. At makalipas ang 48 hours, laking pasalamat ni Josie dahil ang hikaw nalabas nga ng kanyang anak. Sobrang saya ko po nung nakita ko yung nasumama yung hikaw sa poops ni baby po kasi alam kong safe na siya at nakita ko rin kasi sa poops niya na walang halong dugo. Naging isang malaking leksyon po talaga sa akin yung nangyari sa baby ko kasi kahit anong dobleng ingat mo po para sa safety ng baby mo, maaari talagang mangyari yung aksidente na hindi nyo inaasahan. Maging doble ingat na lang po, maging mapagmatsyag, at palaging bantayan yung baby, lalo na yung mga bagay na hinahawakan nila or sinusubo nila. Ang simpleng nabulunan o mabilaukan, maaaring mauwi sa trahedya, kaya dapat maging alerto para sino mang mga ngailangan ng tulong, handa tayong sumaklolo. At nakaisang oras na naman po tayo ng makabuluhang kwentuhang pangkalusugan. Tayo ho, syempre magpapasalamat din kay Doc Oyi sa paggabay sa atin this Saturday morning. Thank you, Doc Oyi! Thank you rin, Connie, at salamat. Tandaan niyo po mga kapuso, mahalaga po ang ating kalusugan, kaya dapat niyo po itong pangalagaan. At maraming salamat din po sa inyong paggising at pagtutok sa amin ni Doc Oyi. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Connie Season, ang inyong kaagapay sa kalusugan. Nagpapaalala na iisa lamang hong ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo. At ang inyong kalusugan ang laging number 1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito ang Pinoy MD.